Ayan. Si Brad Ronnie Kipoy de Okay. Rosario. Hello po, Brad Ronnie Kipoy de Rosario. Magandang gabi po. Wala ako. Good evening po. Magandang gabi po mga kapatid. 1 a.m. na pala dyan, Brad Ronnie. Pasensya na po. Po, bakit wala kang video? Teka nga, bakit hindi kita makita? Meron akong video. Pero hindi kita makita, bro. Ayan, nakikita niyo po ako? Hindi ko alam pa. Teka. Ayan po. Nakikita niyo po ako? Hindi ako. Hindi ako na. Okay lang po. Ano naman. Sige po, Nasa kama na kasi. Opo, magandang kumusta po kayo? Okay naman po, brother. Pero syempre, yung naikwento ko sa'yo, masakit sa dibdib na yung asawa ko ginagano ng mga kapatid niya sa espiritu at kapatid sa laman. Pero wala po tayong magagawa, mga kapatid. Ganun po ang mentality nila. Mabangis po sila ngayon, mga kapatid. Yun po ang realidad. Sobrang bangis po nila, no? Biruin mo, Brad Ronnie. Kapatid nila Opo. mismo sa laman, si Sis Maricel na asawa niyo po. Tapos, Opo. parang, kinasusuklaman nila. Oo nga po eh. Tsaka alam mo, bro, mawalan na ng ganti, ano? Pero pagka naman takbuhan sa pera, tsaka itong kapatid na ito lagi nilang pinupuntahan, tinatawagan, ang layo-layo namin. Nasa Antipolo sila, nasa Bulacan kami, 52 kilometers. Bakit sila hindi magkalapitan doon? Diba? Laging yung kasawa ko. Ito naman, di naman mag-aamot to. Diba? Pero nakakalimutan nila yon, bro. Lahat ng ginawa sa kanila, nakalimutan nila. Eto nga, Nakakalungkot. Brad Ronnie, ito nga pong si Albert Reyes, yung manggagawang palamunin na Albert Reyes, kasabayan yun ni Rodel Mangiliman. Pero ibababa niya sa meeting ng officers and workers sa Pampanga, masama daw akong tao. Eh, di napahiya ka ngayon nakarating sa akin. Masama pala akong tao. Tingnan mo yung TV mo. Tanungin mo yung buddi mo nung nagkasakit ka, hindi ba tinutulungan kita? Hindi ba inaabutan kita ng pera? Pati asawa mo, pati mga anak mo, inaabutan ko ng pera. Lahat kayo, inaabutan ko kayo ng pera. Tama po yun, bro. Pero nakakalimutan po nila yun. Hindi na nila natatandaan. Ganun sila. Oo, masyadong hindi maganda yung palakad ngayon ng kasalukuyang pamunuan. Ng mga kapatid, nagkakahiwa-hiwalay. Tsaka nakakabahala na po yan. Siguro kung ang lumalabas, makikita mo paglabas, naglalasing na sa kanto ng bababae. Pa isa-isa, pa dalawa-dalawa lumalabas. Siguro, sabi ni Brad Eli, okay lang yun. Siguro masamang tao talaga. Pero pagka pamilya-pamilya lumalabas, tapos patuloy pa rin naman ang mabuting tao, kabahan na sila. Di po ba ganun, brother? Oo, Brad Ronnie, tama po. Kabahan na sila, biruin mo. Lalabas yan, pamilya ni Brad Ronnie, mag-asawa. Mabuting tao yan eh. Hindi naman kalabit pengi ang mga yan eh. Brother, ito, mawalan na ng ganti. Ako, naaawa ako sa magulang ko. Hindi kapatid ang nanay ko, hindi kapatid ang tatay ko. Matatanda na sila at ang nanay ko namatay na ng hindi ko, alam mo, sa lahat ng birthday nila, ni isang lechon, hindi ko sila naibili. Pero dyan sa lokal, nakadalawang palitsyon ako dyan. Tapos ngayon, ako, gagawin nila parang masamang tao ako, ni hindi nila kami kakausapin. Napakatitino naman nila, Brad. Napakatitino naman nila, pero, naku, mahirap na lang, brother. Yung mga nagsasabing masama ako, ang gagawin nila, yung palitsyon ko, susubi nila, ayaw nilang iserve sa bisita. Ang gagawin nila, isusubi nila para pagdating ng tapos na, nagpa-plastic sila, mga women's. Tama ba yun, Brad? Tama ba yun? Hindi ba lahibo ng lechon? Ako gumastos, hindi ako tumikim? Ang bihira naman. Sila na nga, Brad Ronnie, nagpa-plastikan. Biro mo pagkakatipon, hindi naman sila nakikinig. Oo. Buhay ng may mga buhay. Tsaka ito, Brad, ito naka-ere tayo ha. Alam ko, mape-play ito. Sige, pamalian nyo ako, lokal ng Baliwag. Gusto nyo, banggitin ko at least tatlong pangalan ng women's choir dyan, nagloko sa asawa? Gusto nyo? Ikaw, Jaconesa, pangalanan na kita, baby. Gusto nyo, banggitin ko mga pangalan?
O, sige. Sasabihin, mamimintang kayo, magagaling ninyo. Nakakapanginig kayo ng laman. Sobra na kayo. Ako nagpipigil mag-post dahil may sinasaalang-alang ako. Pero, sobra na kayo. Nanginginig ang laban ko sa inyo. Ito, papugot ko, Leko, Brad. 3 babaeng women's squad dyan. At least, 3. Naglilo sa asawa, pero patuloy umaawit. Yung isa pa nga. Nako, yung isa pa nga, merong nakarelasyon, puwerte na lalaki. So nyo, pangalanan ko kayo eh. Umaawit kayo sa pulpito, pero nagkakangkangan kayo. Grabe kayo. Tapos, officer pa ngayon yung choir na babae na yon. Grabe kayo. Tapos kayo sa Diyos. Ako, hugot ko, leg ko, kung mali ako. Walang iya. Nginig ako sa laman sa inyo. Ronnie, relax. Chill ka lang. Chill. Sobra na, brother. Alam mo, tumatahimik lang po ako. Galit sila sa akin eh. Bakit? Panahon pa ni Brad Eli, galit na, against na ako dyan sa blackout na yan. Sabi ko, bakit kayo nagba-blackout? Lahat ba ng kapatid makakapunta ng apalit? Kaya nga may lokal eh. Tsaka yung palang nasalitang blackout, gagamitin mo sa salita ng Diyos, ang pangit na eh. Wala nang liwanag dyan sa blackout na salita eh. Tapos gagamitin mo yan na iba-blackout mo yung salita ng Diyos sa lokal. Wala talagang viewing. Kasi kayo, wala trabaho. Kami meron eh. Wala kayong awa. Sabi kayo. Nanginginig ako, Brad. Nanginginig lamang ko dyan. Opo, Brad Ronnie, talagang itong mga panatiko ngayon na to na tagapagtanggol ni Daniel Rason, bago nyo ipagtanggol yung puno ninyo, tiyakin nyo muna na kayo ba wala kayong kasiraan. Tingnan nyo, yung mga malilinis, hindi sila makapagtanggol kasi alam nila sa sarili nila na they are against the ministry, the leadership of Daniel Rason. Itong mga tagapagtanggol, itong mga kiyaw-kiyaw na to, ito yung mga marurumi din. Hindi ba, Albert Reyes, kaya matagal kang natanggal sa pagkamanggagawa? Dahil anong ginawa mo? Itinanan mo si Jennifer Reyes. Pati nga yung pagsisex nyo, alam ko eh. Di ba nag-helicopter kayo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung helicopter. Naririnig ko lang sa kanila pagka nagkukwentuhan sila, nag-helicopter daw sila. Ano ba yon? Ang alam ko lang helicopter, yung sinasakyan ng panghimpapawid ng mga tao. Grabe, brother. Nakakaano. Sakit sa dibdib. Tapos ito kayo, meron medical mission sa Baguio, sa La Trinidad. Alas 12 ng hating gabi, tatawagan ako ng DS dyan. Ayoko ng pangalanan sino. Bakit? Kasi may doktor na hindi makaakyat dyan, walang sasakyan, walang maghahatid. Tinawagan yung DS dito, sasabihin walang may sasakyan. Siya pala may sasakyan, sinungaling na DS yan. May sasakyan pala siya. Di ako tinawagan ngayon ng DS doon sa Baguio. Alas 12 ng hating gabi, tapos babiyahe kami alas 3, brother. Sipin mo naman, sabi ko, Panginoon, tulungan mo ko magmaneho. Alam mo naman, Brad, iisa lang ang mata ko, bulag na yung left eye ko. Pero awa ng Diyos, walang tulog yun, hindi na ako nakatulog kasi alas 12 siya tumawag eh. Sabi ko, alas 3 dapat, bumabiyahe na tayo dahil dapat mga alas 6 nandun na yun. Before 7, mag-start na yun. Hindi na ako nakatulog, walang tulog. Awa ng Diyos, naingatan naman kami. Napakasinungaling DS na yun dito sa Bulacan noon. Sasabihin, walang may sasakyan. Siya pala may sasakyan. Anong pangalan? Si Norman. Ay! Ano yun? Hinog sa pilit na magagawa kailan lang naman naging regular yan eh. Oh yes, nauna pa nga ako sa iglesia dun. Kailan lang naman regular yung Lorman na yan eh. Biruin mo, Lorman, ang sinungaling mo. Para anuhin mo yung kapatid. Ay, naku. Kaya ganyan yung naku. Yung kasing yung huling distinto lokal, yung lokal ng bahay pare, tsaka yung isa pa, ano kasing pangalan ng isang lokal na yon? Dati silang nakahanay, nakabilang sa Pampanga sa Bulacan Division. Como boundary ng Bulacan at saka ng Baliwag Bulacan at saka ng Candaba Pampanga, ibinigay na siya sa Pampanga. Sa matagal na panahon, kasakop siya ng naku, ang dami naming nalamang katiwalian. Diyan sa lokal ng bahay pare at saka yung isang lokal. Ang daming sumbong.
Brother, alam mo, maraming kapatid na marami silang hinaing pero tumatahimik na lang. Pinipili lang tumahimik. Kamukha namin, pinili na lang namin mag-exit ng tahimik. Kaya wag nila kaming guluhin. Dahil marami akong alam. Marami akong alam pero pinapanalangin ko na lang yan. Tsaka sinusolo ko na lang. Kaya para sino sila para magsasabi sa akin ng ganun? Kamukha niya, sinabalis. Ha? Sa malog ko dyan nagpaalam kami magpapakasal nun. Sa Iglesia 2023. Ang sabi niya, hindi daw kami pwede. Dahil ako daw may dating asawa sa iglesia. Totoo. Brad, alam mo, Brad JR, yung dati kong asawa, hindi lang 3 naging lalaki nun. Pinatawad ko naman yun pero inulit-ulit niya. Brad, pakikisamahan ko pa ba yun? Siyempre, hindi na po. Brother, may email ako kay Brad Eli. Papupugot ko leeg ko. Lalaban ako ng pugutan ng leeg kay Danny Navales. Kung hindi sumagot sa akin si Brad Eli, nagpaalam ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya, gusto ko mahiwalay na dito sa babaeng to dahil ito kaso. Pumayag si Brad Eli. Nag-email ako sa kanya September. Sumagot siya sa akin ng December 2013. Pinayagan ako, brother. So yung bang kalagtali ka pa? Hindi na po, kalag na po. O ba tayo nila akong payagan? Tapos siya pala, yung palang manugang niya, tsaka yung anak niya, siya nagpahiwalay. Di ba napaka-ipokrito niyang Navales na yan? O, di ba? Hindi ako natatakot sa inyo. Puntahan niyo ako dito. Alam niyo bahay ko. O, puntahan niyo ako. Magsama-sama kayo. Kahit maraming baril si Danny Navales, maraming baril yan eh. Meron pa nga. Wala akong pakialam. Mabuti ko makaputok sila dito. Bakit? Ako ba wala? Huwag niyo akong tatakutin, ha? Huwag niyo akong tatakutin. Sobra na kayo. Ako pinipigil ko magsalita, Brad JR. Kinauntak mo lang ako. Natutulog na ako eh. Sabi ko sa'yo, brother. Hindi, sabi ko sa'yo, ako, nagpipigil ako, brother eh. Pero wag naman kaming gaganunin. Tahimik kami, respeto nyo yun. Gusto na namin tahimik eh. Huwag nyo na kaming guluhin. Diba? Yan din yung sinasabi ni Key Point. Sabi ko, kung gusto nyong pumanig diyan kay Daniel Rason, di pumanig kayo. Pero siguro kung magsasalita kayo laban sa kumakalaban kay Daniel Rason, siguraduhin ninyong malinis kayo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, whoever is without sin shall cast the first stone. Kung ang sino man ay walang kasalanan, siyang maghagis ng unang bato. Meron bang nakapaghagis? Wala. Kaya ikaw, Albert Reyes, tingnan mo muna yung sarili mo. Tingnan mo muna, masdan mo muna yung mga anak mo. Pati sapatos ng anak mo galing sa akin eh. Pati damit ng anak mo galing sa akin. Pati mga kortina nyo sa bahay galing sa akin eh. Lahat, literal. Hirap na lang magsalita, brother. Nakakapanginig ng laman. Pipiliin mo na lang, tumahimik kami. Ng asawa ko, nagpapakiramdaman kami. Alam niya, mabigat dala ko. Minsan makikita niya na ako. Nasa silyo na ako. Tumutulo na lang ang luha ko. Pero ayoko kasi makita niya yun kasi dapat ako mas malakas sa amin dahil ako lalaki. Pero minsan maluluha ka na lang bro kasi hindi namin ine-expect na mangyayari to. Diba? Nakakagulat, nakakabigla na ganito mangyayari. O lahat po tayo, buti na lang. Ang ganda ng paksa kaninang itinuro ng CJ na wala tayong dapat kalikot, wala tayong dapat ika-father. Talagang yan. Kailangan. Hindi po pwedeng nagbababuyan na dyan, mananatili pa ba tayo dyan? Totoo po yan, bro. Tapos, kung makapagsalita sila, parang napakalilinis nila. Totoo po yun. Bakit? Malilinis ninyo? Magpapatarget kayo ng hook? Magpapatarget kayo ng salute? Tapos kayo ding women's? Ang nagpupunta doon, maya? Yung mga kapatid na mahihirap, hindi nyo man lang maisingit? Pati sa morong? Mangongolekta kayo, tapos papaproject nyo yan. Tapos kayo din ang pupunta ron? Mahiya naman kayo. Bira naman. Bira naman yan. Nako. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, Brad Badong pagka perahan at may bebenta nakakarating dito sa amin Nung nawala na kami, hindi na kami hinahanap. Tama ba 'yon?
Ano Dapat kasi pipicture kayo pag-ibig. correct. Pag ipag kayo, nagkakalunyaan. Kayo, nagpapatungan, nagbababuyan. Hindi ka ba nakakaya niyan, Jex Blaza? Dalaga na yung panganay mong anak? Kung yung panganay mong anak, maging sa laula din kagaya mo, hindi ka ba nahihiya niyan? Ay, nako. Makakalungkot, brother. Sa itsura mong yan, pangit pa ng ugali mo. Yan din si Albert Reyes. Ang pangit-pangit lang yan eh. Alam mo, brother, kaya nga si Pablo may trabaho. Makukurap kasi pagka ikaw sasabihin mo manggagawa ka, tapos wala kang trabaho. Makukurap ka. Aniwala ka, makukurap ka. Kaya si Pablo may trabaho siya. Pero mo, puno na yon na mangaral. Apostol na yon, may trabaho pa. Tapos kayo wala. Si Kristo nag-aanluwagi sa tatay niya. Tapos kayo wala trabaho. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Baka pati pasador ng asawa nyo, kinukuha nyo sa mga abot-abot sa inyo. Mahiya naman kayo. Ayun. Yun yung nangyayari ngayon, Brother Ronnie Point. Mga baboy. Kung sino pa yung mga baboy, sila pa yung nagmamalinis, mapagmalinis. Ngayon, magsalita ka, Albert Reyes. Sige, magsalita ka. Sabi ko nga sa'yo, didimanda kita. Kukunin ko lang yung mga ebidensya na sinabi mo yon. Kukunin ko lang yon, ididimanda kita. Sama-sama kayong mag-imas ng rehas. I will file a case. Imagine? Yun lang. Brother Nicky Point, madaling araw na dyan. Kumalma ka. Ikalma mo yung sarili para Ano lang, brother, good. Biro mo, tumatahimik na nga lang kami. Yung nila, mga baho nila, sinosolo na lang namin. Hindi namin pinamamalita kahit kanino. Pero, yan. Ganyan yung nangyayari ngayon, Brad key point. Tapos, ito last, brother. Opo. Meron doon na nakatira na matandang lalaki. Dati, meron kasing natirahan doon, yung matandang lalaki. Naririnig niya, katabi ng kwarto niya sa may likod. Bago daw umawit yung mga women's square na yan, nagkukwentuhan daw ng mga kabastusan. Grabe, no? Biro mo, magpagkakatipon, tapos nandun, nagkukwentuhan ng mga green jokes bago sila pumasok ng lokal, bago umakyat ng pulpito para mag-awitan. Grabe naman yan. Ano ba yan? Tapos kayo ba? Hindi ka na magtataka, Brad Ronnie, mismo mga national choir, sila nagkakanaan, nagsusubuan. Ay, naku. Alam mo, brother, yung mo na yan, yung sinabi mo na yan, kung totoo yan, pagkakataon nila, huwag silang magalit sa'yo. Pasalamat sila. Dahil pagkakataon nila yan para umamin sa harap ng Diyos at sa harap ng kapatiran. Na makapagbago mula doon. Pwede naman patawarin ng Diyos yan eh. Pero the mere fact na itinatago ninyo, hindi kayo kumikibo, baka mamay pagdating ni Kristo sa kaungkatin niya. Huwag ganon. Talagang mapapahiya yan. Mapapahiya ka. Ngayon pa lang. Yes. Mapapahiya. Diba, 2 beses kayong nagkangkangan ni Andy De Jesus? Sinabi mo pa, tinext mo pa si Andy De Jesus, punta ka na dito sa attic. Wala ng tao, ako na lang mag-isa. Pumunta ba si Andy? Hindi na. Kasi nandidiri din siya. Ang laki-laki ng bunganga mo. Kung lumaplak ka daw, malulunod siya. Sa laki ng bunganga mo. Kaya nga, ngayon pa lang mga kapatid, kung naririnig nyo man ito, hindi ko ito sinasabi para malitin kayo, ipahiya kayo. Hindi mga kapatid. Kung nagawa natin yan, sino pa sa atin ang hindi nagkasala? Hindi naging marumi, minsan, makalawa. Pero sa pagkakataong yan, huwag kayong magalit kay Brad Badong. Ipagpasalamat nyo sa Diyos na dito pa lang maungkat na yan, mapag-usapan na yan, at maihingi na ng tawad yan sa Diyos. Dahil kung itatago nyo yan, mga kapatid,
pagdating ng hukuman ni Kristo, saka uungkatin yan. Matakot tayo, kilabutan po tayo. Lahat yan, pati yung mga gumagalaw ng pera, huwag nyo kung loloko, huwag natin lokohin sarili natin. Baka mamaya sa mga lokal, may nakikialam din ng pera. Halimbawa, ang dapat iakyat sa national, 100, 90 na lang, 80 na lang. Kilabutan kayo mga kapatid. Tinilagang bagay yan. Ang mga number Maselan po yan. Brad Ronnie, ang number 1 gumagawa niyan. Mga KNP, si Resty Escariote, si Efren Bukik, si Robert Naboa. Biruin mo, nagkaroon ng collection para kay Brother Eli ng $200,000 US. Pero ang niremit lang ni Robert Naboa is $20,000 US. Nasaan yung $180,000 US? At paano ka nakapag-acquire ng worth 17 million pesos na landed house sa Singapore? Para makapag-acquire ka ng landed house sa Singapore, you must have a huge amount of money. Exactly, brother. Tsaka yung sasakyan doon, hindi ka basta-basta makakabili doon. Opo. Mas mahal pa yun. Mas mahal pa. Kailangan mong bumili ng certificate of entitlement. Mas mahal pa yun kaysa kotse. Totoo yun. Totoo yun. Mas mahal pa yun kaysa kotse. You're still full. Okay, sir. Yun. Kaya ang tindi ng nila, ang tindi ng kasamaan nila. Kilabutan kayo mga kapatid. Hindi ito, huwag kayong magalit sa akin, huwag kayong magalit kay Brad Pado. Magtrabaho tayo, lalo tayo mga lalaki. Mga kapatid, kay Adan pa lang, sinabi na ng Panginoon niya, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Bakit hindi sinabi kay Eva? Dahil lalaki magtatrabaho. Tapos kayo, dala-dala nyo ng Biblia, akala nyo selduhan kayong paupahang manggagawa. Masama po yan. Yes, ang nagtatrabaho yung asawa niya, nagtatrabaho sa Libertad. De baliktarin mo Biblia, sinabi ng Diyos kay Eva, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Baliktarin mo na. Kaya tingnan mo yung ugali niya. Ugaling kilabutan po kayo. Hindi paraan ng pakinabang ang ebanghelyo. Diba? Ang salita ng Diyos, hindi po. Matatanggap ko pa, Brad Ronnie, kung ibang manggagawa yon, yung magsasabi, yung hindi ko kilala. Matatanggap ko pa. Pero, pinalamon ko kayo ng maraming beses. Albert Reyes, ilang beses nagkaroon ng birthday dyan sa inyo na akong bumili ng handa, ako bumili ng cake. Bukod doon, meron pa akong regalo. Ayan, every time natitingin sa relo si Stetet at saka si Apong Ben, kanino galing? Kayo ba, nabigyan niyo ba ng relo man lang yung mga magulang ninyo? Ako, nabigyan ko ng relo yung tatay ko at saka nanay ko. Ikaw ba, Albert Reyes? Ikaw ba, Jennifer Reyes? Ikaw ba, Christian Rojas? Nabigyan niyo ba ng relo yung mga magulang ninyo? Si Stetet at saka si Lolo Ben? Ikaw, Mylene Rojas, nabigyan mo ba ng relo ang mga magulang ninyo? Hindi. Kaya nga si Brad Ben, paborito niya daw yung relong binigay ko. Tapos masama pa pala akong tao. Meron ba kayo narinig sa akin nung hilak niyo ako? Wala kayo narinig sa akin. Ngayon lang dito, Brad. Dito, nung pandemic, di ba, halos hindi nakakalabas lahat? Ang pandemic, nung time na pandemic, nasan kayo, brother? Di ba, hindi halos nakakalabas ang mga tao, no? Di ba? Naka-quarantine ako nun dun sa condominium unit ni Daniel Rason sa Quezon City. Sige. Mawala na ng ganti. Masama pala akong tao dati pa. Bakit tinatanggap niyo yung bigas na dinadala ko sa lokal? Dahil sa awa sa inyo. Ilang sakong bigas yon. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Manok, baboy, ulam. Lintik na yan. Mahal na mahal ko kayo, tapos gaganti nyo sa amin? Hindi nyo kami hanapin? Hindi naman ako umubos ng barya-barya lang dyan at yung inubos namin pera dahil sa pagmamahal sa inyo. Dahil kahit mismong si Brad Daniel Rason, makakapagpatotoo. Tandaan nyo yan. Mawala na ng ganti. Kahit siya mismo, matatandaan niya yun. Alam niya yun. Hindi kami miyembro, mahirap lang kami pero Brad Badong, tama na, hanggang doon na lang, tama na. Hindi, ayoko na i-elaborate lahat. Tama na. Johnny, keep point, inom ka
Ang tubig, si Maricel, painumin mo si Brad Ronnie Key Point. Hindi, sanay tayo dito. Ngayon lang, nagpipigil. Sabi sa'yo, nagpipigil ako. Opo, balad na doon. Nako. Sobra na kasi, brother eh. Tapos yung iba, hanggang ngayon, bulag na bulag pa. Ano kayo? Ganyan ba? Ganyan ba yung pagpapagal? 20 taon ka sa iglesia? Ganyan ang natutunan mo? Ganyan ba naitanim sa ni Brad Eli? O, dapat sa luwat mo na sa pagkaluwat mo na sa iglesia, namihasa na kayo sa pagkilala ng mabuti at masama. Sanay na kayo. Dapat alam mo na kung tama o mali naririnig mo. Tapos, lagi na lang na may katwiran, may palusot. Ano ba yan? Oo, kasi meron na ikaw na naman ang topic, sikat na talaga, kaya lang hindi kanya kaya pangalanan. Pangalanan nila, ito pa ha, Brad Badong. O ito, mawalan na ng ganti. Kanina, nagpunta kami doon sa isang kapatid, mag-asawa. Na nung time na kalakasan nila sa palengke, lagi silang napapakinabangan, tapos sasakyan nila. Ang sasakyan nun, napakabait nung kapatid na yon. Kapalit kami lagi ito yung Sabado. Ang sasakyan niya, pick up. Ang mga kapatid, papunta doon, libre. Pabalik, ihahatid pa niya bahay sa bahay. Door to door yan. Tapos ngayon, may sakit na. Brad, alam mo ba, hirap na hirap humingi ng assistance man lang sa gamot. Hirap na hirap yung kapatid. Pero ang laki ng pakinabang nila doon. Tapos, dati ang gagawin nun, pagka bibili ng karne, dahil may karnehan sa palengke, pag bibili ng karne sa kabila, doon sa hindi kapatid, pag-uutang sa kanila. Tingnan mo katinuan yan? Ayos ba yan? Tama ba yan? Opo, Brad ganyan yung ugali, ganyan yung spirit tinatawid ni Daniel Rason. Kaya kayo po mga kapatid, maganda kayo. Kami po ba naninira lang? Baka naman naninira lang talaga kami. Ngayon, kung naninira kami, huwag nyo kami pakikinggan. Huwag nyo kami pakikinggan. Meron naman po kayo sariling isip. Kaya nga po binigyan tayo ng sariling pag-iisip ng Diyos at meron tayong free will. Binigyan tayo ng ng kakayahan para pumili ng masama at mabuti. May isa pa, namatay na yung matanda. Mag-isa lang sa bahay. 70 plus na. Nakikiusap na dalhin siya sa, ano yun, sa home for the aged. Sa home for the elderly. Sa Apalit. Nakikiusap siya kasi malungkot siya. Dinadalaw namin ang asawa ko, kaya lang. Umulat umaraw, mag-isa siya sa bahay niya na napakainit at malamok. So nakikiusap yung matanda, dalhin na siya sa Apalit. Alam mo, sagot ng isang DS, bubulong ko na lang sa'yo, sino? Sabi ng DS, wala daw budget. Ha? Walang budget talaga? Brad Ronnie, huwag mo nang ibulong, sabihin mo na dito, sinong DS yon? Tito Villarosa. Ay, magalit kayo sa akin. Brad Tito Villarosa, ang taas pa naman ang tingin ko sa'yo, Brad Tito Villarosa. Ganyan pa kayo ngayon. Pinagalitan pa kami niyan, mga worker na yan dito. Dahil pinupuntahan namin, dinadalaw namin yung matanda. Dinadala namin ng pagkain. Mawala na ng ganti, sige. Pinost ba namin yun ng asawa ko kahit minsan? Patawarin. Sila nakarating na nga yung kapatid. Hindi na nga, nakaganyan na nga yung kapatid. Awit pa sila ng awit. Tanga ba kayo? Hindi ko na alam kung normal pa ba utak niya. Kapatid? Awa ng Diyos, Brad JR, patay na yun. Natapos na paghihirap ng kapatid. Ayan. Sige po. Siguro hindi naman masama na sa ang galing. Ilang beses na. Siguro merong 4 na beses na.
na every time na merong kapatid na lalapit sa akin, ayan, si Brad Ronnie Keypoint po ang ano, Brad Ronnie, pasensya na po kayo, meron pong kapatid dyan sa Pilipinas. Nangihingi po ng tulong. Meron po ba kayong extra dyan? Ayan, pino-forward ko kay Brad Ronnie Keypoint. Meron ba kayong nakita na pinost niya? Hindi lang niya pwedeng sabihin dahil it will be a self-serving for him. Ako po ang makakapagsabi ngayon sa inyo. Meron po akong pruweba niyan. Meron akong mga screenshots niyan. Nilalapitan ko po si Brad Ronnie. Sabi nga ni Brad Ronnie nung isang beses, Badong, mukhang negative po yata, wala po laman ng Gcash ko. Maya-maya, nag-message siya uli sa akin. Badong, salamat sa Diyos, meron po palang konti. Makakuruk man lang tayo doon sa kailangan ng kapatid. Tapos kayo, kinantakan nyo lang, pinost nyo na sa social media, mapagparangalan kayo. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, saban ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, mga gago, mga tanga, mga lahi ng ulupong. Magalit na kayo sa akin. Gawan niyo ako ng kwento. Hindi naka-hide ang profile ko. Hindi ako naglalak. Tandaan niyo yan. Pero gawin niyo sa akin yan. Bahala kayo sa Panginoon. Tandaan niyo yan. Mga taga-lokal ng Baliwag, tandaan niyo yan. Bahala na Panginoon sa inyo, tandaan niyo yan. Hindi niyo alam ang dala-dala ko. Hindi niyo alam kung gaano kabigat, kung gaano kasakit ang ginawa niyo sa akin. Lokal ng Baliwag, Bulacan. Tandaan niyo yan. Nakikita ng Panginoon bawat luha ko. Tandaan niyo yan. Ikaw, Lorman Ruasol, tandaan mo yan. Danny Navales, tandaan mo yan. Tandaan niyo lahat yan. Ikaw, Islaw Soriano, sisigawan mo pa ako? Tatanungin mo ko, may laban ka ba kay Kuya? Di ba? Tama, dapat ang itanong mo sa akin, may laban ka ba sa aral, kapatid? Kung may malabo pa sa iyo sa aral, gusto mo pag-usapan natin? Brad Ronnie Keypoint, yung si Islaw Soriano na yan, hindi niya alam, galit din si Daniel Rason dyan. Hindi niya alam, alam niya, galit din ang magulang ni ano sa kanya, ni Daniel Rason. Kaya yung Islaw Soriano yan, ay naku. Mahirap na lang magsalita, Brad Ronnie Keypoint. Ang masasabi ko lang sa iyo, Brad Ronnie Keypoint, bahala na sila. Kung sila kung sa tingin nila sila lang ang maliligtas, magunos dili kayo. Sabi ng Biblia, sulat ni San Pedro na 3 Gs, kung di ako nagkakamali, nasa unang Pedro, 3 Gs o 3:15. Kung ang matuwid bahagyan na makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Wala ba kayong mga pintasan? Islaw Soriano? Ikaw, Lorman Ruasol. Tama ba yung apelido? Siya yung DS. Ruasol. Siya yung DS, kung hindi ako nagkakamali, nung pinalitan kong sa lokal ng Bahay Pare, tsaka sa nakalimutan ko yung isa talaga. Yung lokal nila si Jenny at saka ni Brad Erning Liwag. Naku, ang daming issue dyan. Sobrang dami. Kaya kaya malaking pasalamat ng kapatid dyan na Brad Badong, salamat sa Diyos. Nakita namin yung paglingap talaga ng manggagawa magmula nung kayo po ang Domestino. Makakapagpatunay dyan ng mga kapatid. Kaya nga hanggang ngayon yung mga kapatid dyan sa dalawang lokal na yan, karamihan hindi pa ako binablock, karamihan hindi pa ako in-unfriend. Lalo na yung mga matatandang kapatid dyan sa lokal ng Bahay Pare, saka sa isang lokal. Nakalimutan ko lang talaga. Yung lokal nila si Jenny Liwag at saka ni Brad Erning Liwag. Mahal ang mga kapatid na yun dahil sabi nila, Badong, ngayon lang kami talaga nakakasumpong ng lingap ng talagang manggagawa. Bakit? Ano po bang issue? When it comes to issue regarding sa manggagawa, as much as possible, ayoko po marinig. Kasi nasasaktan ng kalooban ko. Kaya lang, ganun po ang mga kalakaran ng mga manggagawa ngayon. Ang ginagawa nila, pabanguhan, pagalingan, palaki ng ireremit. Kukubain nila mga kapatid sa mga destino nilang lokal para mabango sila, para pogi sila. Kung paano mahilig magpapogi si Daniel Rason, ganyan din ang mga manggagawa ngayon, mahilig magpapogi.
Sige. Sabihin mo, Lorman Ruasul, kung hindi totoo ang sinasabi ko, kaya brad, kung sa palagay nila maliligtas sila, di salamat sa Diyos. Ganoon naman talaga eh. Sabi naman ng maawa ako sa ibig kong kaawaan. Wag niyo namang diktahan ng Diyos. At ang Diyos naman, hindi naman siya kahit diktahan ng kahit na sino. Lalo na kayo, na mga mapagpaimbabaw, mga lahi ng ulupong, mga gago, mga tanga, mga iho di puta, simbirgwensa. Yan, ganyan ang mga salitang nauukol para sa inyo. Sabi ni San Pablo, tangang-tanga na ba kayong mga taga-Galasya? Kayo'y nagpasimula sa Espiritu, ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman? Kaya yun po, Brother Ronnie, key point. Alam ko, maano yung kalooban mo at lagi niyo pong iisipin yung talata na ang alipin ay hindi lalong dakila kay sa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, tayo man ay pag-uusigin din. So, kaya nga po, brother, kaya nga po nakatahimik na kami dito. Kaya sabi ko, misis ko, huwag lang tayong kilala mo naman ako eh. Bakit? Sino ba sa atin ang nagsimulang matino? Baka hindi nila ako kilala, gago rin naman ako. Pero huwag nila akong gaganunin. Kasi, siyempre, ibinaon na natin sa limot yun, brother eh. Oo, diba? Maayos na tayo, gusto natin maayos na ng pamumuhay ngayon. Kaya kayo, taga-Baliwag, hinahamon ko kayo. Tulungan nyo ang pamilya ni Brad Opet Manlapas na may sakit na Parkinson's. Pag hindi nyo tinulungan yan, sinuportahan ng pagpapagamot niyan, mga inutil kayo. Iisang tao lang yan, ha? Iisang tao lang ang hinahamon ko kayo, ha? Opet Manlapas. Oh. Sige, kung hindi nyo gagawin yan, tulong-tulong kayo, ha? Isang buong lokal, ha? Pag hindi nyo ginawa yan, ako gagawa. Sige, hinahamon ko kayo. Kahit mahirap lang ako, gagawin ko. Sige. Binibigyan ko kayo ng ito sis Brad Badong, naririnig mo ko? Opo, narinig ko kayo. Ito si Sis Maricel, meron ding alam. Sabihin mo, sige. Kwento mo. Sabihin mo, lakasan mo. Dati ko, Brad Badong, dinalaw daw sila mag-asawa ng officers tsaka worker dun sa bahay nila, sila Brad Opet. Nagbigay daw ng tulong na 2,000. Tapos after nun, hindi masaya yung mag-asawa, binigyan ng 2,000. After nun, inalok naman sila ng products ng yung shampoo ni Sis Arlene. Sa kayaan ng mag-asawa, yung binigay nilang 2,000, binayad nila dun sa inaalok na products na galing sa lokal. Ano yun? Yung shampoo daw ni Sis Arlene. Anong klaseng tulong yun? Wala din nangyari. Tulong na pakitang tao. Tulong na hipokrito. Yun, hinahamon ko kayo. Lokal ng Baliwag. Tandaan nyo. Ang pangalan, kilala nyo yan. Kilala nyo kung gaanong katutuwid ng mga kapatid yan. Si Sis LB, si Brad Opet. Kilala nyo yan. Kilala nyo yan. Ang mga kapatid na yan. Matatandang kapatid na yan. 20 taong mahigit, 30 taon na yata yan. Yung anak nila ngayon, wala na. Hindi na dumadalo. Yung anak, hindi na dumadalo. Dinadalaw nyo ba? Pinapaliwanagan nyo ba? Bakit? Napakataas ng pride nyo eh. Ang tataas na tingin nyo sa sarili nyo. Hindi kayo katulad ni Kristo. Hinugasan ng paa ng mga apostol. Kaya nga siya naghugas ng paa ng apostol eh. Para magbigay ng halimbawa sa inyo. Para magpakababa kayo. Pero hindi. Anong ginagawa nyo? Hindi na dumadalo? Pinuntahan nyo ba yung anak nun? Pinuntahan nyo ba? Ngayon, hinahamon ko kayo. Buong lokal ng Baliwag. Distrito 1 na. Pagtulong-tulungan nyo yung mag-asawa. Lalo si Brad Opet. Kailangan niya tulong nyo. Sige. Bibigyan ko kayo ng hanggang buwan ng Mayo, ha? Pag hindi nyo na-sustain yan, makikita nyo. Okay. Magkakaalaman tayo. Brad Ronnie, ito nga ang asawa mismo ni Brad Candong. Alam niyo po ba, nung dumalaw ako dun sa asawa ni Brad Candong, na si Sis Levy Manabat sa Highview Hills, naku po, kaawa-awa yung kalagayan nila. Bakit? Pinabayaan na. Samantalang nung buhay si Brad Candong, naku, abot-abot ang pagpapapogi ng mga district servant dyan kay Brad Candong. Pero ngayon wala na si Butong, na parang gusgusin yung
byuda. Sabi ng Biblia, Yun na nga po. 1:27, ang dalisay na reliyon ay ito, dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao. Ngayon, talagang itong reliyon ni Daniel Rason, hindi na yan yung dalisay na reliyon na itinaguyod ni Brad Eli. Talaga si Brad Eli noon, wala siyang pinapabayaan as much as possible ng mga kapatid, lalo na mga ulila at mga babaeng bao. Ngayon, itong iglesia ni Rason, pabaya sila sa mga ulila at mga babaeng bao. Asawa mismo ng KNP yan, ha? Si Andong Riquerese. Alam mo, brother, nung naanib ako, almost 20 years ago, nakita ko ang paggawa ng iglesia. Tapos, sa panahon ni Brad Eli, naisip ko, sabi ko, pagka pala ako tumanda, wala ako magiging problema. Tatakbo lang ako sa Home for the Aged. Pwede na akong mamatay doon hanggang, ibig sabihin may mag-aalaga sa akin. Ngayon, hindi ko nararamdaman na ganun yun sa iglesia. Sabi ko sa asawa ko, kailangan kumayod tayo ng maayos para pagdating ng panahon na yun, wala tayong aasahan kahit na sino, hindi tayo magiging pabigat sa kanino man. Kasi nakita ko doon sa mag-asawang open manlapas eh. Gamot na nga lang, hindi naman hinihiling ng pagkain o ano, na dalhin sa Home for the Aged o elderly. Kahit gamot lang. Eh, pag-uusapan pa daw nila, sabi daw ng worker sa kanya, pag-uusap-usapan pa daw sa lokal, uuwi yung kapatid na lulugo-lugo. Hindi nyo naman, yan ang pagbibigyan ng damo, pagpatay na kabayo. Brad Ronnie, bawal yon, sabi ng Biblia. Huwag mo tatalikuran ang sa'yo humihingi pag nasa iyong kapangyarihan na ito'y gawin. Huwag mo nang papagod sa doktrina yon. Pagka lumapit ang iyong kapatid, meron kang kakayang tulungan siya. Huwag mo na siya pabalikin para puntahan ka pa kinabukasan. Ibigay mo na right away. Tapos ang sabi daw, dadalhin daw sa ano tawag doon? Sa clinic, sa apalit, sa clinic. Bakit nyo dadalhin? Bakit nyo patitingnan sa doktor? Meron na nga siyang reseta. Ang kailangan lang niya, mabili lang niya ng continuous yung reseta niya. Nag-iisip ba tayo, mga kapatid? Ha? Hindi naman natin kailangan maging napakatalino eh. Huwag lang tayo magpakabobo. Gamitin naman natin yung isip natin. Brother Ronnie, may reseta na yan. Nabautismuhan. 19 po, brother. Anong year po kayo nabautismuhan? 2006 po, lokal ng Olonga po. Si Sis Maricel, ano pong year po siya nabautismuhan? Ay, matanda na ito. 1996 pa po ito. Kasi, Maricel, pioneer member ka ng National Choir, di ba? Opo. Biro mo, ito mapanlambot mo, magto 29 years. Hindi ba kayo nababahala, mga kapatid? Hindi ba kayo nababahala? 10 taon, 20 taon, 29 years, 30 years mahigit, umaalis. Hindi ba kayo nababahala, mga kapatid? Titigasan nyo pa ba mga puso nyo? Hanggang ngayon? Huwag naman. Ayan. Ganyan po yung nangyari ngayon, mga kapatid dyan sa iglesia. Daniel Rason. Tuturuan niya yung mga kapatid, kahit mismong kapatid nila sa laman, kahit mismong magulang nila sa laman, pag nag-exit na, siraan na. Yan ang utos ni Daniel Rason. Kasi yung mga magulang niya, maninirang puri. Katunayan, kapatid mismo ng mga magulang niya, yung tatay niya, dinimanda yung kapatid niya. Yung nanay niya, sinisiraan niya yung mga kapatid niya kay Brother Eli. Kaya nga galit na galit yang si Daniel Rason kay Papa Narsing doon sa tatay ni Sis Ruth Soriano Sige, pasignalingan ninyo. Tapos tutulungan kayo tutulong si Mama Tess diyan sa Kantin sa La Verdad. Pag-iisipan nyo pa na nangungupit. Napakawalang yan nyo naman. Alam, brother. Oo. Ganyan yung lungkot Brad Ronnie. Nakakalungkot. Hindi, baka sasabihin nila, parang masyado kaming daming nakikita, ganito, o masyado kaming reklamador. Mga kapatid, baka hindi nyo pa inabutan. Ang daan pa lang, sabi ko nga, noong unang live namin ni Brad Padong, baka hindi nyo pa inabutan.
na ang daan ni Ad Street pa lang. Iisa lang ang daan doon. Oo. Tapos lahat ng harsh environment, pag tag-araw, maalikabok. Pag tag-ulan, napakaputik. Napakasikip. Nagtitiis kami. Tuwing Sabado, nasa apalit kami. Tapos sasabihin nyo, mareklamador kami na wala kami, tik-tik kami. Paano kang naging tik-tik? 19 na taon? 29 na taon? Kasi piliin pa natin dating convention. Mas gusto ko pa yung bulok-bulok na convention kami ng mga 777 bikers. Ang kukunti lang kami nakamotor nun, brother, mabibilang mo. Dahil ang parking namin, kung natatandaan mo, yung sa may fountain. Diba? Sa harap. O, doon lang kami. Kami, mga nagmumotor, ilan lang kami, magkakakilala lang kami. And sad to say yun, hindi naman ako sumama doon sa Philippine Loop na yan. I'm sorry, mga brother. Pero hindi ako ano dyan eh. Hindi ano, kalooban ko dyan. Yun mo, iiwanan mo asawa mo, iiwanan mo pamilya mo, pupunta ka ng Mindanao, pupunta ka ng Visayas. Sino man hindi nagkakandili sa kanyang sariling pamilya, di ba? Tumanggi sa pananampalataya. Di ba? Nasaan ba yun? Unang Timoteo ba yun? 5:7? Hindi ko matandaan. Basta yun. Iiwanan mo pamilya mo, mamaya, sa sama ng panahon ngayon. Ano mangyari dyan? Pasukin yan? Imasakir yan? Di ba kapatid? Hindi nga maganda yung ng Philippine Loop na yan. Pinagbawal nga ni Brodeli. Ganyan yung Brad Ron, Maricel, ganyan po ngayon ang nangyayari, mga kapatid. Ngayon, hindi, sa tingin nyo po ba, palagay nyo po ba masama po kaming tao? Ngayon, kung talagang ang palagay ninyo ay masama kaming tao, I rest my case. I rest my case. Yun na lang po ang masasabi ko. At kung ang tingin ninyo, yung leader ninyong nandyan, sinasapian ng kung sino-sinong espiritu ang sumasapi sa kanya tuwing nagsasalita siya sa harap ninyo, kung sa tingin ninyo, siya ang mabuti, I rest my case. Ganun lang naman po yun, mga kapatid. Ganito yun, Brad Padong. Babalik na rin po natin ang sitwasyon. Halimbawa, ako nasa loob pa, tapos may lalabas. Isipin ko na lang yung kapatid, may dahilan yun kung bakit lumabas siya. Tapos, hindi ko sasabihin siya masama siya o antikristo siya dahil hindi ko naman siya nasusubaybayan ng lakad niya. At kung nasusubaybayan ko man ang lakad niya, hindi ko naman alam ang lasa naman ng puso niya. Sabihin ko sa Panginoon, ikaw na po bahala sa kapatid. Lumabas po siya ng iglesia. Sana po pare-pareho kami magkamit ng awa mo. Dahil si Onesiforo man, hindi naman pinasama ni Pablo nang lumabas. So kung may diwa kayong Pablo, mga kapatid, huwag niyong sasabihin na yung lumalabas si Antikristo dahil hindi niyo kami kilala. Hindi niyo maaari, hindi niyo lang nakikita, pero alam ng Diyos ang ginagawa namin. Ayoko nang sabihin pa lahat. Ayoko. Hindi ko kasi ugali po yung ganun eh. Na may gagawin ka tapos gusto mo nakikita ni ganito rin, ni ganun. Hindi po tama yun. Hindi ako agree sa ganun. Kaya sana po huwag nating tatawagin, baka mamaya yung tinatawag nating Antikristo, kawaan ng Diyos yan. Tapos yung hatol na hinahatol ninyo, ibalik sa inyo yung hatol. Huwag ganun, mga kapatid. Huwag ganun. Kaya lang, Brad Ron, wala naman silang magagawa kung hindi sundin. Mga ututo na lang yung mga naku, sa bagay, hindi naman lahat uto-uto. Itong si Albert Reyes, baka sumpain ka ng Diyos sa pinaggagawa mo na yan, Albert Reyes. Tandaan mo, kakagaling mo lang sa sakit sa bato. Brother, mangyayari ba yung kamukha ng mga sinasabi ni Brad Eli dati, nagpatuka sa si mga miyembro, tapos uminom ng lason, lahat ba nasasabihin, susundin natin, kahit alam nating hindi na makakabuti sa atin, hindi na tama. Ayan, huwag naman gano'n. Nangyayari na po sa kanila. Palagay niyo po ba, ano ang mas worst? Yung po bang nagpatuka ng ahas, literal, at saka uminom ng cyanide? Or itong ginagawa ni Daniel Rason, na pinapakain ng lason spiritual? Hindi nga po dapat na tinataniman ng potang kapatid eh. Dapat nga sa mga nangunguna sa iglesia, sabihin ninyo, kayo ang maging advocate of peace. Uliran kayo ng kawan. Pati sa pamumuhay ninyo, sasalamin yan.
Hindi yung napakagarbo ng pamumuhay nyo. Biro mo, may SUV ka, wala ka namang hanap buhay. Ang hawak mo lang, Biblia. Ano nangyari yun? O kami, nagkakanda kuba ng kahanap buhay, hindi nga makabili ng SUV. O ordinary yung sasakyan lang. Bakit ganon? O tapos mananalangin tayo, sasabihin mo, dadamay mo sarili mo, kami pong mga mahihirap. O, hello? Hindi tama. Hindi ano. Wala sa kumpas mga kapatid. Opo. Huwag ganon. Kaya nga po, kaya sila po, pare-pareho, yan, nagkaanuhan. Sabi ko nga sa inyo, pagka ako, ayoko lang magbanggit muna ng mga pangalan, ng iba pang mga pangalan, baka siguro, ano pa bang gusto niyo sabihin, Sis Maricel, meron ka ba mensahe? Badong. Opo. Sabi, kasi may nagsasabi, ikaw na raw yung pinapakinggan namin. Ikaw na daw yung nangangaka. Lang din kanina, di ba? Nakita mo naman. Nakita niyo Sabi, naman, pare-pareho tayo nakikita. Sabi, imbis na yung si kuya daw nilang kausapin namin, ba't daw ikaw ang kinakausap namin? Ba't daw siguro kami nakikinig? Sabi ko, nako, ang hirap makipagtalo. Opo. Hindi na. Mahirap. Hindi ka mananalo, Badong. Hindi tayo lalo ano sila, kuyog. Sa logic nila. Pero, naku, kung madadali niya alam mo, yung Brad Badong, yung kamay ko kating-katina na gustong mag-post ng mga katiwalian dyan na nangyayari. Pero, pinipigil ko kasi sinasang-alang-alang ko yung pamilya ko. Lalo yung nanay ko matanda na. Di ba? Sinasang-alang-alang ko pa. Pero, sila, hindi man lang nila ako, basta mahirap na magsalita. Naku, alam niyo po, hindi lang kayo. Ang daming mga kapatid na closet sa North America. Ang daming closet dyan, pati sa Europe. Naku, hindi nyo alam, mga manggagawa kayo ha. Mga anak ninyo, mga closet. Nakakalungkot, Badong. Dahil sa pag-ibig nila sa inyo, hindi nila magawang magsalita. Dahil sa pag-ibig nila sa inyo, they just keep their mouth shut because of their respect and love to you. Opo. Biruin mo nagpipigil ka dito kasi may sinasang-alang-alang ka Pero marami dapat i-expose di ba? Para lang matauhan yung mga nandiyan sa loob. Pero sinasang-alang-alang mo pa rin sila Kahit na ang dami ng katiwalian dyan. Pero awayin ka talaga nila. Kahit anong ako po, mahirap magsalita. Pero alam mo, Brad Badong, yung halimbawa, ikaw miyembro ka, tapos may nakikita ka na mali, hindi ka kumikibo, hindi ka nagsasalita sa kanila para ma-correct yung mali nila, lalo ng may mga tungkulin. Baka po tayo, mga kapatid, nagkakamali din. Kasi hindi pagmamahal sa kanila yon na sabihin sa kanila, Brad, mali yung ganito mo Di ba pag-ibig na yung ituwid mo sila kahit masabihin mo, may katungkulan yan. Wala namang masama kung sabihin mo na, di ba Brad, mali po yung ganitong sinabi na aral. Di ba parang ito yung narinig natin kay Brad Eli, tas ganito na po ba yung ganyan ngayon? Hindi, pwede namang magtanong di ba? Hagay, di ba? Sinabi naman doon. 2:11 pa yun na magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Di ba? Dapat magtanong tayo, sino tatanungin natin? O sa pagtatanong natin, halimbawa, pare-parehong maliwanagan, edi hindi mapapanatilian yung mali, makakapagpatuloy tayo sa tama. Pag-iingat sa bawat isa. Di po ba ganun, brother? Opo, tama. Baka akala nila, yung pangungonsinti nila na ganun, mahal pa rin nila yung sinasabi nilang mahal nila. Hindi na po pagmamahal yung mga kapatid. Ikaw, pag anak mo, sasawayin mo pag mali O hindi para ipahiya siya, kundi para ituwid siya.
Yung ginagawa po nila, pangungunsinte sa mali. Hindi nila alam yung pangungunsinte sa mali, it will just lead to a worse sin. Mas malaking kasalanan. Nga po bro, alam nila yun eh. Ano ba yung sinasabi sa, di ko lang kabisado yung talata, sa Levitico 5:1 ba yun? Oo. Kung narinig sino mo. ba Yun. Yes. Yun, basta yun. Hanapin nyo na lang mga kapatid. Hindi ako maano sa talata, hindi ko masyadong kabisado. Sa Levitico 5:1. Tapos hindi mo ihahayag. Mainam na ihayag mo kasi hindi ka magdadanas ng kasalanan yan. Di po ba hindi para ipahiya? Oo. Alam mo, Brad Badong, nag-start kaming hindi na dumalo ni Brad Ronnie. February 15, 2025, di ba? Hindi, yun yung last. Ayan, last na dala namin. Bali 4 years kaming 4 years kaming umasa. Brad Ronnie, Tapos, Maricel, andito si Brad Alvin Cruz. Iglesia to na nasa Nevada, USA. Brad Alvin Cruz. Hello po, mga kapatid. Sis Maricel, Ronnie. Magandang umaga po. Umaga po. Opo, ito po. Nakikinig po kami ng asawa ko. Nakatabi ko po siya ngayon, hindi po to kapatid. Naiiyak po siya. Nararamdaman niya yung mga sinasabi po ni Brad Ronnie. Bakit ganun nga daw po kalupit na ang mga kapatid po kayo sa MCGI? Sabi ko po sa kanya, pampabrainwash kasi ako. Yun yung tinuturo ni Daniel Rason ngayon, sabi ko po sa kanya. Buti po siya, hindi kapatid. Nararamdaman po kayo, Brad Ronnie. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Opo. Yung yung kay Albert Reyes na yan, yung binaba po niya about dun sa napagmitingan po nila na masamang tao si Brad J. Arbador. Siya nga po pinag-iwalay niya yung mag-asawa. Hindi ko po alam kung kilala niyo yun, Brad Ronnie. Mike Nabong. Brad Mike Nabong. Sabi ko, gago tong si Albert Reyes kako, bakit ganun yung inaano? Siguro po hindi alam ng mga kapatid sa tulad po sa Angeles, sa amin. Baka hindi po alam yon yung ginawa ni Brad Albert Reyes, si Albert Reyes sa ginawa niyang yun. Sabi ko nga sa misis ko, siya lang po kasi napagsasabihan ko itong misis ko. Sabi ko nga po sa kanya, kako, si Brad J. Arbadong wala naman yata pinag-iwalay na asawa yan, kako. Kung makapagsalita itong si Albert Reyes, parang ang tuwid, kakong ganon. Nakakainis lang po kasi mga kapatid. Ang lagi po ng respeto ko dyan, nung nasa Pilipinas pa po ako, malaman-laman ko, ganun po yung ginawa niya. Sabi ko, wala ito. Yun nga po bro, may mga bagay na, di ba, nalalaman tayo. Tinatago na lang po natin para pag-iingat din sa kanila. Kaso yung kung iniingatan mo, sila pa yung magsalita sa'yo, kung umatol sa'yo. Sabi ko nga po, brother, lalaban ako ng putulan ng leg. At least 3 pangalan, babanggitin ko na nagloko sa asawa. Choir pa ng baliwag. At least 3 Gusto nila apatin ko pa Pero pag napangalanan ko yun, lalaban ako, putulan ng leg. Ganun lang kasimple bro Ganun ako sigurado sa sinasabi ko. Pero sinabi ko ba ito para ipahiya sila? Hindi po brother. Para po malaman ninyo na tayong mga magkakausap ngayon, tinatago na lang natin Tinitiis natin sila. Pero minsan kailangan mo na sabihin dahil sila yung nagmamalinis, nagmamatuwid. Dahil mahal ko rin sila, baka sakali pagsasalita ako ng ganito, imbis na mapuot sila sa akin, makaramdam sila, oo nga, tayo rin naman pala. Kung makahatol tayo sa mga nag-e-exit, ganun na lang. Pero tayo rin naman, mas malaki pa yung puwing natin, dahilan sa mata natin. Baka sakaling mabuksan ang isip mo. Yun po, brother. Sige po, go ahead. Go ahead po. Tulad po dito, Brad Ronnie, Sis Maricel, mga kapatid, meron pong naunang mas nag-exit po sa akin. Bali, 2 na po kami nag-exit dito sa lokal ng Reno. Yung kapatid na yon na nag-exit, kasi dun sa pinagpapart-time ko po na trabaho, minsan
bumibili po siya doon. Filipino store po yun eh. So, bumibili po siya doon. Hindi, nung una, parang hilang po sa akin yung kapatid. So, inano ko lang po siya, nag-hello, hi lang po ako sa kanya kasi nakikita ko po na, parang iwas. Kasi, at that time po na hindi naman ako na-active sa lokal dahil nga po sa napapansin ko, pinablock na po pala siya ng mga worker, block na siya ng mga kapatid. Hindi po lahat. Pero ang nakakaano lang po kasi, ang weirdong tignan at pakinggan. Block po siya ng pamilya kasi yung anak po niya active pa na babae. Ngayon po yung anak niya na active na babae, meron po siyang boyfriend na kapatid din, na pamilya din po sila na kapatid, na yung bunso doon sa pamilya na yon. Block po siya nung yun po, yung boyfriend ng anak niya, yung kapatid ng boyfriend niya at yung tatay ng boyfriend niya, na mga kapatid po lahat to, mga kapatid. Block po siya sa Facebook. Tignan niyo po yun. Itong anak ng boyfriend ng anak niyo, ay girlfriend ng anak niyo, yung tatay niya, nag-exit lang, tapos block niyo. Girlfriend ng yun eh, ng anak mo eh. Parang ang weirdo lang po na, paano yun? Di ba Nag-iisip pa ba? Opo, nag-i-guess niyo po, Brad Ronnie? Nag-iisip pa po ba yun ng matino? Nag-iisip pa po ba yun? Opo, tama po, di ba? Nag-iisip pa ba sila ng matino? Bakit mo iba-block? Girlfriend ng anak mo yung itong kapatid na nag-exit. Paano mo paggagawa ng mabuti yun? Kung tinuturo mo na nakaaway. Opo. Kasi nga, paranoid sila. Paranoid po sila eh. Na pinapablock na nila yung may mga parang feeling nila sasaksi. Threat sa oo. Ganun ang nangyayari po ngayon eh. Kaya sabi ko, alaka ako, itong mga kapatid, sister, brother, talagang na po yung mga kapatid talaga. Di ko alam kung nagbubulag-bulagan na lang po talaga sila o talagang, yun nga, parang kabayo na nakatakip na lang talaga ang nila. Hindi po ba nila napapansin yung ganun? Opo. Kasi tayo naman, bro, siguro halos magkakasabayan tayo kay Brad Eli, 20 taon, 30 taon. Yung naririnig natin, yung kinakain natin doon, pare-pareho naman. Sa consultation, pare-pareho nating naririnig. Kaya siguro, ang pagkain natin matigas na. Bakit tayo babalik sa ganun? Tangang-tanga na ba kayong taga-Galasya? Bakit ganun? Tsaka ngayon, hindi mo na maririnig yung dati madalas pinapaalala ni Brad Eli. Maski ang kaaway, pinaiibig. Ngayon, hindi na mabanggit-banggit yun. Opo, totoo po yun. Yun nga din po yung napansin ng misis ko, mga kapatid. Na hindi na mabanggit yun. Hindi po kapatid tong misis ko pero napapansin po niya yung ganyan. Opo. Sabi niya, paano pa nila iibigin yung mga kapatid na nag-exit? Di ba ang turo kanya, sinasabi nga po niya, di ba ang turo ibigin ng kaaway? Opo. Ngayon po, hindi na nila mabanggit yun. Opo, hindi na po. Kapag gusto mo exit kayo. So, sino po exit? Sinasabi po ni Yesman, opo. Opo, tapos tatawa pa sila. Brother, baka panagutan ni Rodel Mangiliman yan. Dahil sino kayo? Ako na magsabi. Member lang ako. Pero, sino kayo, mga officer dyan, mga KNP, o kahit sino dyan na may katungkulan, sino kayo para magpaalis ng miyembro? Bahay nyo ba to? Bahay ng Diyos to. Bakit nyo itataboy? Kung may delikadesa ka, nakipunta ka lang sa bahay ng may bahay, tapos itataboy mo yung kapwa mo bisita? Mali po yun, kapatid. Hindi sa kanilang bahay. Mali po yun. Mali po yun. Tama yung sinabi niya, brother. Kumbaga pinagkatiwala. Bakit nagbababoy pa? Nakita nyo ba? Ano ebidensya nyo? Di pakita nyo. I-circular nyo, ipulpito nyo, pakita nyo ebidensya nyo. Ito si Brad Ronnie, 3 babae na ito. Ayan, nahuli namin. Pumasok sa Sogo, kumain ng chicken. Sige. Di ganun. Pero, para po sa batas ng tao nga, may due process di ba brother? Nahuli na yung isang tao, bumaril. Binibigyan pa ng pagkakataon ng judge para magpaliwanag. Di po ba? Opo, tama po.
Meron na, may video na, nahuli na eh. Pero, for the benefit of the doubt, baka merong ibang anggulo na dahilan, kaya niya nagawa yun. Bibigyan siya ng pagkakataon, bakit dito, Antimano, autoblock ka? Masama ka na agad, ang tagging sa'yo, Antikristo. Hindi niyo ba muna pwedeng sabihin yung pagkakasala ng kapatid? Kahit wag niyo nang pagpaliwanagin, banggitin niyo sa pulpito, si Brad ganito, ang kasalanan niya ganito, tinitiwalag, sasama ito simula sa ganitong petsa. Oh, hindi po ba pwede yung ganon? Oh, Kaya nga po sige noon, po. di ba, Brad Ronnie, yung noon po, nung buhay pa po si Brad Eli, yung mga matatagal ng mga kapatid, pag inaano po tayo ng mga iglesia ni Cristo, parang feeling po natin noon, silang lulupit po nila eh, no? Eh ngayon, parang ang Opo, nangyayari, bumaliktad po eh. opo. Alam niyo po, Brad Masakit po. Ronnie, Sis Maricel, Opo. yung nararamdaman ko po noon na ganyan natakot sa mga INC noon, ngayon ganito po yung nararamdaman ko na takot naman Opo. dito sa mga panatiko. Parang na-adapt po nila yung ano ng INC na dating binabatikos nila. Opo. Eh, Ngayon, ganun po yung nararamdaman ko mga kapatid na yung mga kapatid dito na mga ano, talagang mga panatiko, yung tingin na nila, yung parang ang ano po nila, ano may pong bangis tawag po, dito? brother. Opo, May yung bangis bangis, po kaya sila. ano, May bangis opo, sila. Ang bangis. Kaya tayo, ano na lang po eh. Dahil gusto mo, kaya pa, tumatahimik ka na lang, umiiwas ka na lang, lumalayo ka naman. Dahil ang pag-asa mo, ano man ang sabihin nyo sa akin, sabi nga ni Brad Eli, I know my God and my God knows me. Sabi opo, po ni Brad Eli, yun. bahala kayo kung ano sabihin nyo, bakit at the end of the day, may Diyos na hatol sa atin. Alam niya ang lakad ng bawat isa sa atin mga kapatid. Tandaan nyo, wala tayong pwedeng itago. Bukas makalawa, may makita kayo sa Facebook, ipopost nila, ganito yung Ronnie Del Rosario na yan. Ganito yan, ganito, ganun yung ugali niyan. Bahala kayo, kahit ano imbentuhin nyo, nasa sa inyo yun, be my guest. Pero at the end of the day, may kinikilala akong Diyos na alam ko, alam niya ang lakad ko. Tandaan nyo yan mga kapatid. Opo, tama po. Ngayon pa lang, o sige, for the record, naka-record to eh. Baka mamaya, ang bubuhayin nilang issue sa akin, yung dating asawa ko na kapatid. Eh ikaw, Brad, ang asawa mo, sumiping, sumama, isa, dalawa, tatlong lalaki, ano gagawin mo? Pakikisamahan mo pa ba? Pagkatapos mong patawarin, Brad? Sige, sagutin mo ako, brother. Ako po yung ano, Brad Opo, Ronnie, tinatanong niyo po ba ako? opo, brother. Opo, sagutin niyo po ako, brother. Hindi, kung kayo po yung nasa Halimbawa po, kalagayan. nasa ganun kayong kalagayan. Ang asawa ninyo, isa, dalawa, tatlong lalaki, sipingan. Ano gagawin po ninyo? Kung ako po, personally, kung ako po, iwalayan ko. Oh, pero, unang ginawa niya nun, pinatawad ko pa, brother. Sinundo ko pa sa lugar ng lalaki. Nagkangkangan sila ilang araw. Sinundo ko pa. Oh, Mabait po kayo, Brad Ronnie. Pero ako po siguro, iwalayan ko na. brother, sinundo ko pa. Nag-arkila pa ako ng sasakyan para nakasakyan siya. Tapos pinakain ko pa yan. Ako hindi nakakain dahil sa sakit ng nangyari sa akin. Pero siya, pinakain ko siya dahil alam ko, pagod siya. Baka mamaya pinagagamit lang siya ng lalaki. Pinakain ko pa yan. Hindi ko sinaktan yan. Pagkasundo ko. Oh, tapos yun ang gagamitin na sa akin. Sige, buhayin yung issue na yan. Tingnan natin. Buhayin nyo. Tagapaliwag, buhayin nyo. Wala tayong problema dyan. Baka ay na ibabato nyo sa akin dahil ngayon medyo mahaba-haba ang ano. Dati, nung unang live namin ni Brad Patong, parang ano lang po yun eh. Ano tawag doon? Parang reminiscing the old past, yung doon sa lumang pasalamatan, ganito, ganun. Gusto ko po kasi, brother, tumahimik na lang eh. Pero nasasaktan na ako, tsaka yung ginagawa sa asawa ko, masakit bro. Masakit po. Pero mo, kapatid niya sa espiritu, sa laman, halos itakwil siya. Bakit? Wala bang ginawang mabuti asawa ko sa inyo? Di ba pag may kailangan kayong pera, ang layo-layo namin. Ito lagi ang hinahanap nyo, ito lagi ang tinetext nyo. Oh, ay, no. Sige po, brother, go ahead po. Sige po. Salita lang po kayo. May dumating na namang guest.
Opo, wala na rin po ako may share, Brad Ronnie, Sis Maricel, mga kapatid. Naano lang po ako kanina yung narinig ko yung about kay Albert Reyes. Saka yun nga Ako po, rin po, bro. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. grabe pag-iwalayan mo yung ano, hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Binlock mo pa talaga Opo. kagad. Kasi po Sabi nga po, wala po sila sa sa kalagayan na pwedeng makahatol ng isang matuwid na paghatol. Wala po sila. Patawarin pero wala po sila sa ganung kalagayan, bro. opo. Sabi nga po nung kapatid na lalaki, yun nga po, sabi niya, kung ano kanya, kung buhay pa si Brad Candong tsaka si Brad Ato, baka naipagtanggol pa ako dahil 4 lang kami nakakaalam nung case na yon kanya. Ako, si Albert Reyes, si Brad Ato Tobias, tsaka si Brad Rick Erese kanya. Yun nga po. Tsaka bro, yun po yung mahirap na yung leader po ngayon, hindi na tatanong eh. Yung may Opo, mga tama problema po. na hindi po nasusolusyonan na dapat masolusyonan, gaya po niyan. Opo, kung buhay po si Brad Eli, kung si Opo, Brad Eli po, hindi po ganyan eh. dati nga po Kung sabi niya, yung mga worker na umaabuso, pwedeng isumbong sa kanya para hindi makapang-abuso sa katungkulan nila. Ngayon po, wala na matatanungan po eh. Opo. Brad JR, Opo. yun nga po kako, brother, si Albert Reyes, masamang tao ka daw. Pinapablock ka sa buong Pampanga. So sabi ko nga po, si Brad JR ba kaya meron ng pinaghiwalay na asawa ako? Wala pa naman siguro, Brad JR. Ako, hindi ko magagawang magpalay ng mag-asawa. Mabait po yan, Kaya nga po. Lord JR. Pagtulog, Opo. Sis Maricel. Ikaw, Brad. Kita, mabait ka. Ikaw, Brad. Sipag ka eh. Albert Reyes. Na anong gagawan mo? Makanyang ka? Na anong buri mo malyari? Ayun lang. Tama na. Limitado pala si Brother Robo. Ay, naku. Ay. Pagod ko, kanina pa ako umaga naglilinis ng mga kwarto. Mag-vitamin C ka, Brad. Ang vitamin C ka. Ay, nako. Kakalungkot po, bro. At hindi natin inaasahan magkakaganito. Kakalungkot. Opo, sige, magsalita lang kayo. Bakyatin natin si Sis Popot. Popot. Ay, wala pala si Sis Popot Manimbo. Sis Popot, Ay, ito. taga Bulacan Oo, yan. taga Bulacan yan. Naku, masarap kausap yan. Si San Jose yata. Sis, ano kasing pangalan nitong Sis Katakutan? Akyat po kayo, Kapampangan nito. Isa itong nakot na dinistinuhan ko. Yan lang po mga kapatid. Pare-pareho po tayo. May pinagdadaanan. Ramdam natin yun. Ramdam natin sa puso natin yun. Pero kahit ginaganyan tayo nila, wag po tayong gaganti ng masama sa kanila. Tsaka huwag nating iisipin na mapapahamak sila dahil sa ginagawa nila. Kung ganun po isip nila sa atin, huwag po tayong ganun sa kanila. Opo. At isipin na lang po natin mga kapatid, itubog mo yung daliri mo sa kumukulong mantika. Tatagal ka ba ng 1 minuto? Tapos yung kapwa mo, iisipin mo na maimpyerno. Napakahirap namang pangyayari yung gano'n na. Parang napakasama naman natin ng gano'n na i-wish natin kapwa natin gano'n. Huwag gano'n mga kapatid. Alam ng Diyos ang puso ng mga kapatid na nag-exit. Bantayan niyan kung may nagbababoy. O halimbawa, kung ano-ano ginagawa. Gayon pa man, edi panalangin ninyo. Tanong mo kay Brad kung natatandaan niya yung sinabi yung Brad Eddie, nakasakaling lumabas. Ayun, brother, yung halimbawa nung dati, nung dumadalo ka ng pagkakatipon, may sinabi si Brad Eli, mga kapatid, ang sabi ni Brad Eli, pagka kayo, mga kapatid, lalabas dito, aalis, huwag na lang kayong aanib sa kahit na anong relihiyon. Kumbaga,
panghawakan nyo na lang yung aral na natutunan nyo. Ewan ko kung mga matatandang kapatid, natatandaan nyo po ba yun? Parang natatandaan ko po yan. Maricel Brad Ronnie. Sa isang Opo. salamat po, Opo. sinabi Salamat po. po yun eh. Opo, sinabi po ni Brad Eli yun. Opo. Masarap po nun, Kasi kapatid, Opo, kahit po alas 6 tayo nagsisimula noon, tapos alas 12 na ng hating gabi natatapos, gabi o natatapos. alauna. Opo. Linggo po yun, linggo. Ano po, Kaya pag naanib po natapos ako ka ng, 2004 eh. Opo. ayun, kaya na lang, babiyahe ka na ng Manila, paluwas. Ganun po ang istorya nung araw. Ngayon po, maiksi na lang, pero sabi, naiinip. Aminin na po natin, wala naman po kasing natututunang maayos eh. Aminin na lang po natin. Totoo po yan, Brad Ronnie. Noon, lalo na nung hindi pa po kapatid, KLC po ako. Kahit na bata po ako, sumasama po ako kahit nakikita ko na mahirap, putik-putik sa apalit. Pero pag uwi mo, meron kang matututunan eh. May baon-baon kang Masaya masaya po ka po ano. eh. Sarap po. Masaya bro. Masaya ka sa Sarap. puso eh. Kahit mabaho ang CR, masaya. Opo. Kahit mahaba ang pila, masaya. Bagbagandang dami Opo. na no. Yeah. Punong-puno ng ano. Eh ngayon, parang nakaka-stress. Matatapos yung pasalamat, may stress ka. Ang bigat sa loob, opo. Tapos ang mahal pa ng mga bilihin. Opo. Parang maapektuhan na yung mental health. Tapos sasabihin, magaling na aral. Magaling na aral. Hindi bigyan nyo ng pagkakataon sana yung mga kapatid magharap-harap isang linggo o isang Sabado na pasalamatan sa apalit. Sige, tumindig lahat ng gusto magsalita para magkarinigan both sides. And then, yung mga kapatid, lalo yung mga hindi nakakaalam, di makapag-decide sila. Di po ba, no? Na makita nila kung ano yung... Yan po yung nawala, Brad Ronnie. Yan po yung nawala sa panahon ni Brad Eli noon tsaka ngayon. Yun po yung mga nawala na siyempre may mga mga kapatid, may mga problema, sana may consultation na dapat ayusin. Wala po eh, puro na lang po eh, puro yun nga po, ginawang game show na lang ang ginawang entertainment na lang, ginawang tawag dito, sabi nga ni Brad CJ. Sabi ni Brad CJ na yung term na ginamit niya. Parang ginawang na lang po, entertainment na lang eh. Opo, tapos po, si Brad Eli, may tenga po yan na nakikinig sa hinaing o suggestion ng mga kapatid. Tandaan po yun. Dati nga po, nagsisimula tayo alas 6 na umaga ng linggo, minsan natatapos alauna ng madaling araw ng Lunes. Meron pong isang matandang lalaki na nagsalita sa consultation. Sabi, parang pinakiusap niya yung napakahabang pagkakatipon. Alam niyo, the following, naging half day na lang yun. Di po ba, tatandaan nyo, naging half day na lang. Nakinig si Brad Eli. Nakikinig siya, marunong siya makinig sa doon. Mga kapatid. Opo. Lalo, kinukonsidera niya yung mga hindi naman po lahat, brother, walang trabaho. Di po ba, may mga trabaho rin naman tayo at yung pagtatrabaho natin, isang paraan din naman ng pagsamba sa Diyos yun. Pagkandili sa pamilya natin, sa magulang natin, sa asawa, sa mga anak, o kaanak natin, na nagiging bahagi ng ating sinasahod na salapi. Di po ba? Pagsamba rin naman sa Diyos yun. Eh ngayon, yung leader, hindi ka pwede mag-suggest eh. Hindi ka pwede magtanong. Sana po may panahon pa para magkaayos-ayos, mapag-usapan, magkaroon ng tengang nakikinig ang bawat isa, lalo yung mga namumuno, nangunguna. At magkaroon sila ng isang paghatol na may hustisya at pagkakadiyos. Para makasama rin ng bawat isa na yan sa 1,000 years. Kasi paano kang gagawing hukom ni Kristo ng Diyos kung dito pa lang hindi ka na matuwid humatol? Di po ba? Opo, tama po. Ayun, brother. Yung iba, na lang, sasarilinin na lang po namin. Tatago na lang natin yun. Ano talaga eh. Pero alam ko, malamang yan, bukas pakalawa, naka-headline ako niyan. Famous na naman ako.
Tayo lang. Okay lang kahit opo, kahit ano gawin yung kwento, bahala na Diyos dyan. Mahirap na po, nakakapagod na po magpaliwanag. Gusto, kaysa magpaliwanag ako, abalahanin ko sarili ko sa inyo, magtatrabaho na lang ako. At saka yung sinasabi nilang magkita-kita na lang sa finals, naku. Nakakalaw. Lahat po nung ano, ito hinahamon ko kayo. Lahat nung pangalan na binanggit po totoo sinasabi ni Brad Padong. Pasinungalingan po ninyo. Ipahiya nyo ito. Kahit sa FB, mag-post kayo. Yung paratang ni Badong na ganito, hindi po totoo yan. Sinungaling po yung taong yan. O sabihin nyo po yun. Tama. O ganun lang kahit sa Facebook, kung wala kayong lakas ng loob na humarap sa pulpito, o kanina man, hindi yun sa akin. Hindi pwede yun. Pag tatanggol ko asawa ko, hindi pwede yun. Tsaka di ba nung nakaraang pasalamat, sabi niya, paano hindi ka mumurahin? Gago ka. Dapat, sabihin niya, kung bakit ka naging ba't niya nasabing gago ka? Wala siyang masabi. Di ba? Patunayan niya na na gano'n. Diba? Etong nga pong dito, hindi naman po mga kapatid itong mga nandito. Sabi nung kaibigan ng boss ko, kumain kasi ako doon sa restaurant nila kagabi. Gusto ko makita kasi yung mga traditional food nila. Opo. Yung magbabayad na ako, ayaw nilang tanggapin yung ayaw nilang ibigay yung bill. Kasi daw, sabi ko, bakit ayaw nilang tanggapin yung bill? Kumain ako. Iisa lang ang J dito sa lugar namin. Sisingilin pa. Opo. Yun po ang sinabi niya. Mababait po sila dyan. Nasulatan ng puso nila ng kautusan. Tsaka maganda yun sa tao, yung marunong maka-appreciate ng kabutihan ng kapwa niya. Magandang trait yan ng tao. Brother Tony, Brother JR, baba na po ako muna po. Magbe-babysit po ako. Kasi merong bagong guest na naman dumating. Opo, brother. Salamat po sa Diyos. Opo, ito na ako, Brother Ronnie. Basta na lang, kagat labi na lang. Opo. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Bye-bye po. Salamat po sa Diyos. Ito na po. Bye-bye po. Kayo rin po. Bye-bye po.